Today is my last day on board. So tara, samahan niyo akong umuwi ng Pilipinas. Let's go! After ng duty ko, agad na nga ako nagtungo dito sa heli lounge. Ito nagtitipon-tipon ng lahat ng mga off-signers sa barko. Nagkakaroon ng briefing at instructions sa pagsakay ng helicopter. Kasi ang paraan ng pag-alis namin dito sa barko. Itinuturo din dito kung paano ang gagawin kapag in case of emergency. At kapag bumagsak ang helicopter sa dagat, mapapansin nyo na mag-isa nga lang ako. Kasi ako nakasama sa crew change kahapon. Nadali kasi ang kapalitan ko. Dito ay tinitimbang lahat ng mga bagahe namin. 14 kilo nga lang ang allowed per person. Pagkatapos nun ay titimbangin din ang bawat bigat ng crew. Halos 3 buwan nga pala, or 85 days ang lagi ko sa barkong ito. Offshore ang tawag sa sinampahan kong barko. Matagal na nga ito kumpara sa ibang kontrata. Sila nga palang ilan sa mga nakasama ko sa trabaho. Iba-ibang lahi ang mga nagtatrabaho dito. Pero kaming mga Pinoy ang may pinakamahabang kontrata. Pagkatapos nga saglit ang pagpapahinga, kailangan ko nung tumungo sa bridge. Launa ng hapon ang dating ng helicopter. Ang instruction lang sa akin ay madami rin ako makakasabay sa helicopter. Sila naman ay mga on-signers. 4 na barko ang lalapagan ng helicopter para maibaba ang lahat ng on-signer. Ako naman ang pinakahuling bababa. Kinakabahan na nga ako. First time ko may experience to. Dahil sa mga dati kong kontrata, diretso na kami sa heliport. Pero nakaka-excite din dahil minsan ko lang maranasan ito. Medyo mahaba pa nga yung paghihintay. Kaya naglibot-libot muna ako dito sa bridge ng barko. Maganda yung panahon ngayong araw. Yan nga at marami nagbibilad sa init. Yan ang ginagawa ng mga ibang lahi dito. Kapag tapos na ang trabaho. Tapos ng paglilibot. At pinapasok na nga ako dito. Maya-maya lang daw ay darating na ang helicopter. Kailangan ko i-follow yung instruction. May mga in charge sa crew change. Sobrang excited na nga ako dito. Dahil sa wakas ay makakauwi na ng Pilipinas. Pagkatapos ko magantay sa bridge ay pinababa nga ako dito. Ano yung nakita nyo nagbibilad yung ibang crew? Dito ko imimit yung kapalitan para ibigay niya sa akin yung life vest na suot niya. Tirik na tirik talaga yung araw. Maya-maya pa, dumating na nga yung chopper. Sobrang nakakabili. Kaya naglalagay kami ng earbuds kapag sumasakay dito. Hinantay muna maging stable yung helicopter. At dito, dumating na nga si Medic para i-assist ako. Good stuff. Happy day. Di ko na nga nakunan kung paano ako nakasakay dito. Dahil yun ay pinagbabawal. Sobrang napakadelikado. Mga ilang saglit. Nararamdaman ko na nga ang pag-angat nito. At nakikargatan na lang mga nakikita ko. At pagkatapos ng 15 minuto, ay nasilayan namin itong isang barko. Dito ay kailangan lumapag ng helicopter at mag-refuel. Medyo matagal din ang aming pag-aantay. Nag-announce na nga ang isa sa mga piloto na ayaw nga daw mag-start ng engine. Ramdam ko ang kaba at pagkadismaya ng bawat isa. Pero naisip ko na mas maigi na nangyari ito. Dahil ang malaga ay ligtas kaming lahat. Pila-pila nga kaming bumaba. In-assist ng bawat crew on board patungo sa accommodation. Palihim nga lang ang pagkuha ko ng bawat video dito. Dahil hindi ko na rin alam kung ano ba ang nangyayari. Wala ako ni isang kakilala dito. Halo na yung emosyon na nararamdaman ko. Tanging iniisip ko lang ay kung paano kaya ako makakaalis dito. Hindi ko na rin halos maramdaman yung antok at pagod. Wala pa akong pahinga mula sa duty ko kagabi. Maya pa ay nakita ko na nga tong akomodasyon. Pinapasok kami lahat dito. Nung nakapasok ako ay umupo ako sa dulo. Dahil gusto kong obserbahan yung bawat isang mga crew. Masid nga ako, nagkatap ako ng kabayan. Ilang minuto na rin nang nakalipas. Kaya naisipan kong humingi ng wifi password kay kabayan na ma-report ko itong nangyari kay kapitan. Maya-maya, update na nga itong crew on board. At itong sinabi niya, Worst case scenario, you get to spend the night here. Next one. dahil dito una kong tinanong kung saan pwede makakuha ng pagkain at inumin. Lang at may idea itong nakilala ko. Dahil parehong-pareho daw ito sa barko na pinagtatrabuhan niya. Ano ang pangalan mo? Carlo. Tama pala si Carlo. Namit ko lang siya dito. Tumungo na nga kami dito sa kanilang pantry. Halos kompleto naman ang mga pagkain dito. Ito pala ay libre na binibigay sa mga crew. Kumuha lamang kami dito ng kape at ng mga ilang kutkuti. Malit na kami sa akomodasyon. Tapos ng ilang minutong pag ay may dumating na panibagong chopper. Hindi ko na nakuna ng ibang mga nangyari. Pero lahat kami nagpapasalamat na may dumating na rescue. Pero sabay-sabay kaming magbabiyahe pa heliport. Hindi sila makakasampa ngayong araw. At ibabalik sila sa hotel na kanilang pinanggalingan. Halos 1 oras din ang binahe namin. Nakatulog lang nga ako. Pagising ko ay malapit na nga kami sa heliport. Mga oras na to ay nagpapasalamat talaga ako. Naligtas kaming lahat na nakarating sa heliport. Sa isa na nga kaming pinababa. Namin ang mga vest. Namin ang aming mga pagkain. May sundo nga pala sa aking agent. At agad naman kami nagtungo sa hotel. Isang araw ako mag-i-stay dito. Bago ang aking flight kinabukasan. Medyo malayo nga itong hotel sa airport. 30 minutes siguro ang aming binahe. Dahil medyo matagal nga, ay in-enjoy ko na lang ang biyahe. Nagmasid-masid lang ako. Mga ilang tanawin. Napansin ko nga ang lalaki ng mga bahay dito. Ang pinaka napansin ko ay ang bahay na ito. Na parang bang apakataas ng mga poste. Medyo delikado nga pala ang lugar na to. Sabi ng mga crew na nakausap ko na daw balaki na magpasyal-pasyal pa. At manatili lamang sa hotel. At mga ilang minuto pa ay nakita ko na nga itong Ramada. Pero kasi kami nagstay nung pasampa ako ng barko. Kaya medyo familiar na sa akin ang lugar na to. Gusto ko na talaga magpahinga. Dahil wala pa nga akong tulog. Mula nga sa duty ko kagabi. Pagkababa nga ay katagad naman ako nag-check-in. Dito nga rin pala dinala ng agent. Kilala kong kabayan kanina. Yan napagdesisyonan namin na sabay na lang kumain. Sa Panyaki restaurant nga kami pala naghapunan. At laking gulat namin na pinay din pala ang chef dito. Nagpakitang gilas nga siya sa amin. Hindi talaga maitatanggi. Sobrang talentado ng mga Pinoy sa buong mundo. At talaga nga naman, ay ating may pagmamalaki. Bago nga kami nagsimula
wala kumain. Kaya pa nga nang magpalaro ito si chef. Itong niluluto niyang sasaluhin namin. Gamit nga ang aming bibig. Ako nga ang una niyang napiling gumawa nito. Tunod na sumubok, ito namang kasama ko. Ibang lahi rin pala kaming kasama sa table. At tuwang-tuwa din sa pinagawa sa amin ni chef. Sa amin ay maraming mga Pinoy daw nagtatrabaho dito. Pero kalaunan, siya na lang nga natira sa hotel na ito. Naitanong ko nga kung marami ba ang Filipino community dito. Sabi niya, halos mga doktor nga daw. Habang pinapanood ko nga ang pagluto niya na ito, ramdam ko na din yung gutom ko. Ang in-order ko nga pala ay nori salmon, mga hipon. Nakapagtsikahan pa nga kami nito ni chef. Same company lang ngayon? Kasi Nakita lang kami dun sa helicopter. Kami lang yung magkababayan. Di, nag-usap na. Tapos isang hotel pa kami. Maya pa ay sinerve na nga itong mga pagkain. Sobrang nabusog na kami at ang sasarap na mga to. Kami saglit at nagpahinga na rin ako. Ang mga iba pang nangyari sa pag-uwi ko. Hanggang sa susunod na kwentong barko ko, paalam!